Mainit na pinag-usapan at pinagdebatehan ang pagharang kamakailan ng mga gwardya ng BGC o ng Bonifacio Global City sa Taguig sa mga kabataang ito. Di umano, hinarang sila dahil sa kanilang mga suot na oversized t-shirt, jorts at baggy pants. Ganito raw kasi ang pormahan at palatandaan sa mga tinatawag nilang Young Stunna. Their place, their rules. Sana hindi sa forma bumasa yung mga marshal. Sa mga nakalipas na linggo kasi, ang mga Young Stunna ang itinuturo sa likod ng ilang mga riot at nakawan sa BGC. Kaya tuloy may nagbansag dito na Bonifacio Gangster City. Pagpapanatili ba ito ng seguridad sa isang public space pero isa ring private property o maituturing na diskriminasyon at pagpapakita ng elitism? Teka rin muna, Young Stunna, ano yun? Ang grupong bumiyahe pa BGC pero naharang mga tiga-barangay Matandang Balara sa Quezon City. Sila ang magkakaibigang Ralph, Brent at Robert, mga certified Young Stunnas. Sa mga tropa ko po nakuha. Parang nagandaan din po sa suot nila. Tinatry po namin kung babagay sa amin. Ang Young Stunna, slang daw ng Young Stunner. Grupo raw sila ng mga kabataang maangas manamit, mahilig magpakitang gilas at hindi takot na maging iba. At kaya raw sila nasa BGC noon para i-pictorial ang mga suot nilang damit. Ito po yung imo-model po dapat namin that time. Pagbaba nga po namin, napansin nga po na isang kaibigan po namin na parang nagraradyo na nga po yung mga guard. Sinisenya ng araw po kami ng marshal na umalis na nga po. Parang nakaka-intimidate lang po kasi first time lang din po na maranasan na sundan na ganun po. Pakiramdam po namin na parang may nagawa kaming masama. At hindi raw sila magpipicture-picture para lang may pampost online. Pictorial daw sana ito para sa negosyo ni Ralph at ng kuya niya na Young Stunna Fashion. 200 na lang to, G. All at sa'yo, G. Nagbibenta po ako ng clothing, tapos naglalatag po kami ng mga damit po, ganun, para may pera din po ako, ganun. Ito po, ano po to, 500 po. Tapos yung cup naman po namin, 300. To, bili na kayo neto, G. Solid to. Para marami may love na EA sa inyo. Kung ang mga geng-geng, Y2K o Year 2000 ang pormahan, ang mga Young Stunna, Western hip-hop daw ang fashion inspiration. Pag ganito po suot ko, confident ako lumabas-labas sa mga ano. At ang pirming ginagawang backdrop ng mga Young Stunna sa kanilang pictorial, mga kalsada ng BGC. Magaganda po kasi dun yung spot po, tas marami din pong ilaw. Ang isa pang kapansin-pansin sa mga Young Stunna, bukod sa kanilang fashion sense, ang kakaiba nilang tono at lengguwahe. Meron silang sariling bokabularyo kung saan ang mga salita binabaligtad. Efos ka lang lagi sa akin sa bit-bit ko lang lagi yung swag. Pag nagkakayaan po tumambay tapos parang ayaw po yung isa. Yun po yung sinasabi, nai-oyat eh. Yan tayo eh. Pinapaiksi Gusto ka naman, G. Buds lang, sak. Soktan-sok tala. o hindi kaya binibigyan ng double meaning. Hindi yan tatagos, Eka. Marami nang sumubok pero hindi natupad ang mga plano. Hindi siya sumasabay sa paglipad ng eroplano. Hey. Ano raw? Tatagos ka ba? May gusto ka sa akin? Hindi ko naiintindihan talaga yung mga ganun salita ngayon. Pas, wala akong idea. Yung bounce na ako, ang pagkaintindi ko parang na-touch, parang nag-bounce pa. Nahihirapan man daw ang iba na maintindihan ang mga sinasabi nila. Hindi naman daw nila maunawaan kung bakit ganon-ganon na lang daw sila kung husgahan.
Comment po na Youngs Tangas, Kuami, bawal na raw po sa BGC yun kasi pang social na lugar. Kaya po kami sinabihin na Youngs Tanga dahil lang po sa panonood, hindi nga po nila kami kilala para sabihin ng ganun Bagamat iginigiit ng magkakaibigan na wala raw silang balak na manggulo sa BGC, batid din daw nila na may ilang pangkat ng mga Youngs Tana sa ibang mga lugar na napapatrobol. Gaya na lang ng mga Youngs Tana na ito. Na na-videohang nagtatakbuhan sa isang park sa General Trias sa Cavite. What happened, G? Kabilang sa mga naroroon, ang crew o grupo ng mga magkababatang sina Sian, Joseph, JR at Renan. Ang G10K. Mahigit 5 years na rin po kami nagsasamang magtatropa po. Ang meaning po ng G yun, parang katawagan lang po namin na WhatsApp G. Then yung 10 po, nagsimula po sa unang members po namin, is 10 lang po talaga. Tapos yung K po, sumisimbolo po sa ito sa pera. May bitaw ba kayo? Opo. Paano yun? Gusto lang nilang linawin sa mga nangmamataraw sa kanila. Ang kanila raw talagang trip, hindi magbasag ulo, kundi mag-food trip. Quality time po kami, like Boodle Park. Hindi rin daw sila ang may pakana ng gulo nung na-videohan silang nagtatakbuhan sa park. Nadamay lang daw sila ng ibang napatrobol na crew. Nakipag-collab lang po kami sa ibang crew para po sa mga photoshoot po, para marami rin po kami makilala pong kaibigan. Po, nakakasakit rin po kasi sa damdamin yung parang i-judge ka po nila na hindi po alam yung buong story mo, kahit po sa mga formahan mo lang po na mga ganito po. Ang kanila raw crew, lahat good, eka, o good boys. At ang kanila raw focus, ang maabot ang kani-kanilang goals. Pag-aaral na mabuti at pagsunod po sa mga sinasabi nila at sa paggawaing bahay. Kapaki-pakinabang din daw sila. Katunayan, ang kanila raw pampalipas oras, mag-general cleaning sa kanilang barangay. Os! Nag-usap-usap po kami noon na gumawa naman po kami ng tama, hindi puro kamalian na nakikita ng mga tao. Aral mabuti, linis kalsada. Iba rin daw silang magmahal, loyal daw sila sa kanilang ea cakes o nobya. Alam mo pa rin ba ako kahit maging bulate ako? Siyempre naman. Handa iwan ng kalsada para sa isang prinsesa. Pero paano nga ba umusbong ang Youngs Tana culture sa mga Pinoy Gen Z? Isa sa nagpasimuno raw nito ang tiga North Caloocan na si Carlo, also known as Low Drip Pin. Alam po yung dripin na yan kasi yung pinoporma ko po ng mga nakaraan, mga 2024, drip po talaga. Ang kanya raw mga bitawan, inspired ng kanyang mga iniidolong rapper. Sa mga New York rapper po, doon po natutunan yung ganung forma. Sabi ko parang gusto kong pausuhin to dito sa Pilipinas. Ang kanya raw claim to fame, ang husay niya sa pag-sturdy na isang nauusong dance craze. Mahirap po siya matutunan. Gawa ng pagpapractice ka po nun, mahihirapan ka po doon sa mga tutorial po nila sa ibang bansa. Tsaka sasakit pa yung mga tuhod mo nun, gawa ng maninibago pa ganun. Nagtuloy-tuloy na po yun, gumawa ako ng social media. Medyo nakikilala na ako. Hanggang sa ginaya na nga siya ng napakaraming kabataan. Masarap sa pakiramdam kasi na-impluwensyahan ko sila. Samantala, ang pagbabawal sa mga Youngs Tana na pumasok at gumala sa BGC, naaayon din ba sa batas at patakaran o maituturing din ba itong diskriminasyon? Bilang isang pribadong lugar ay meron namang karapatan ang management kung sino ang papapasukin at hindi papapasukin. Ngunit kailangan maging resonable ito. Kung wala namang nagawang mga pagkakamali o kasalanan ng mga tao sa nakaraan, ay walang karapatan ang sino man para ipagbawal ito. Kahit na pribadong lugar ito.
Kung mapapatunayan na ang mga ito ay talagang nanggugulo at kilala na sila ng mga marshals, ay maaari naman talaga silang ipagbawal. Sa ilalim ng Article 26, Paragraph 4 ng ating Civil Code ay ipinagbabawal na hamakin o libakin ang sinuman dahil lamang sa kanyang mababang katayuan sa buhay. Sinubukan naming hinga ng panayam ang pamunuan ng Bonifacio Global City tungkol sa insidente. Wala pa silang tugon sa oras ng ulat na ito. Merong certain assumptions when you're wearing clothes. Pero mga symbolic meaning mga brands na to that pertains to someone's background, power, and economic status. When it comes sa criticism or pag-i-stereotype or pag-i-stigmatize sa mga tao, we need to be more critical kung ano ba talaga yung effect ng ginagawa natin. Kung ipaparallel din natin to, noong September 21, marami ring mga kabataan na youngster lumabas at nagprotesta. Pero pagkatapos ay tina-target sila. No, sila ang sinasabihang mga naging rason for the riots. May outrage na nararamdaman ang mga marginalized or poor communities. Huwag po kami judge sa gantong suot, tsaka ba't po kayo nandidiri? Ano lang naman po to? Pananamit lang din naman po namin to. Nararapat lang panagutin ang mga gumagawa ng krimen at gulo. Pero ang tunay na kaayusan nagmumula sa patas na pagpapatupad ng batas para sa lahat. At hindi lang dahil sa hinala base sa pananamit, pananalita o itsura.